Abangan sa mga darating na linggo ng Kwaresma. Huwag kang mangamba, a Sunday Lenten Reflection. Pakinggan at pagnilayan ang mga mensahe ng ating mga pari at diakono, mga tinig na maghahatid sa atin tungo sa malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Mahal kita. Huwag kang mangamba, a Sunday Lenten Reflection. Ngayong mga mahal na araw, samahan po ninyo kami na magnilay at pakinggan ang pagbabahagi ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Sino Ako? A Daily Holy Week Reflection. Ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Sino Ako? A Daily Holy Week Reflection. Inihahandog ng Batang Minor TV, Kriska Online, a group spiritual reflection and sharing. Hello mga Kabatang Minor TV and welcome sa another episode ng Kriska Online. Ang Kriska po o Kristiyanong Kapitbahayan Online ay isang programa po dito sa Batang Minor TV na naglalayong po mag-promote po ng group sharing at mag-promote din po ng BEC. At ito po kasing Kriska na to ay ito po yung mga nakagawian po namin sa loob ng seminaryo na gawin. Every week po meron po kaming Kriska group sharing at doon po kami natutong magbahagi. At yun naman po ang sineshare namin sa inyo para po ma-promote po yung group sharing, yung Bible group sharing. So, ang Batang Minor TV naman po ay isa sa platform na create po namin magkakaklase sa loob ng seminaryo sa Immaculate Conception Seminary. At ito po ay para mag-promote ng vocation and spiritual growth. Ayan. Nako, excited na po ako ngayon dahil makakasama natin ay ang mga katikista mula sa Vicaria ng San Miguel. Tama po ba? San Miguel, ano? Yes po. Ayan. Sila po ay makakasama natin sa gabing ito. So, pakilala na natin. Ipasok na natin silang lahat. Una po ay si Sister Evelyn from Sacred Heart Parish sa San Rafael. Hello po. Good evening po, Sister. Good evening po, Brother Alan. Ayan. Binabati ko lang po yung mga fellow catechist ko po sa Sacred Heart of Jesus sa Cruz na Daan. Lalong-lalo na po sa aming Pangulo na napaka-supportive na si Haris Mendoza at sa amin pong coordinator na si Sister Amy San Pedro. Ayan. Magandang gabi po. Good evening po sa mga taga San Rafael. At sino po ang parish priest niyo po ngayon doon? Si Father Marducas po.
Si Father Mar. Hello, shout out kay Father Mar. Ayan. Ngayon, sunod natin si Sister Grace ng Parokya ng San Jose, Esposo de Maria sa San Miguel. Ayan. Good evening po, Sister Grace. Good evening po, brother. Ako po kasi, ay, nawala. Go ahead po. Andito po kayo. Hindi po kayo Ay. nawawala. Opo. Good evening po, brother. Ako po kasi, bago lang po bilang katikista, kaya medyo kinakabahan po. Ay, bago kinakabahan. Mamaya po mawawala yung kaba ninyo. Kayo na po ang pinakamahaba ang sharing. Sino po ang parish priest po ninyo sa parokya? Sa San Jose po, si Father Jeffrey Zuniga po. Ay, si Father Jeffrey Zuniga. Shout out kay Father Jeffrey. Shout out po, Father Jeff. Yan. At susunod naman po si Sister Elvira, Santo Rosario Parish. Good evening ho. Binabati ko ho ang aming parish priest na si Father Jose J.C. Santos at ang RCM coordinator na si Sister Amy San Pedro. At saka mga kapwa katikista ko sa aming parokya. Good evening. Ayan, Yan lang po. magandang gabi. Salamat po sa inyong pagpapaunlak ng inyong oras para po dito sa Kriska Online. Pero bago po niyan, ay shoutout din natin syempre yung ating mga collaborators. Unang-una na, binanggit na ni Sister Elvira. LB ba o Elvira? Pwede bang Sister LB na lang? Ay, sige ho. So, shout out syempre sa mga RCM Sisters, Religious Catechist of Mary sa pangunguna ni Mother Cecil. Thank you po sa inyong suporta, collaboration dito sa ating mga program dito sa Batang Minor TV. Ganun din syempre sa Paska, sa mga katikista na mga nanonood sa atin ngayon. Magandang gabi po. Oy, may nag-comment dito si Sister Emily Biude, sabi niya, go Sister LV. Ayan. May fans club. Ngayon. So, tapos syempre, i-shoutout din natin yung isa pa nating collaborator, ang Religious of the Divine Word sa pangunguna ni Mother Angeline Tamaken. Shoutout po sa inyo. Hello po, magandang gabi. Kasama po ang Biblical Apostolate ng Diocese ng Malolos. Ayan. At ganun din, shoutout din natin yung mga kaibigan natin kasi tayo po ay napapanood din sa Facebook page ng TV Maria. Shoutout po kay Miss Kat Diaz. Salamat po sa inyong sharing. May sharing si Miss Kat. Meron tayong ilalabas this Holy Week na kanina napanood ng mga natin yung Sino Ako daily reflection sa Holy Week. At isa si Miss Kat doon na mag-share. Nako, abangan po ninyo. At ganun din kay Miss Sharon ng TV Maria. Salamat po sa inyong suporta at sa partnership. At ganun din ay shoutout din natin. Napapanood din tayo sa Facebook page ng Sandigan, ang official Facebook page ng Diocese of Malolos sa pangunguna ni Father Franz Dison. Shoutout po kay Father Franz. At syempre, shoutout din natin ang ama ng Diocese of Malolos, kay Bishop Dennis. Hello po, Bishop. Magandang gabi. At ganun din, napapanood din tayo sa iba't ibang social media pages sa iba't ibang parokya sa Diocese ng Malolos at sa iba pang mga dioceses. Kaya, manood po kayo at sana po may matutunan kayo sa aming mga sharing mamaya na gagawin. So, bago natin simulan yung ating may nag-comment po dito si Raquel Verdilio, sabi niya, go my Dayolicatma classmates. Ayan. Sino mga kabatch na po ba ito, Apo. 13. Batch 13 po. Yung mga batch. Center F. Yan. Ay, bali magkaklase po kayo ni Sister Elvira. Sister Evelyn. Apo. Mm, Apo. Ayan. Si Sister Grace naman, bago. Ilang buwan lang po kailan po kayo nagsimula magkatikista, Sister Grace? Last year lang po. Last year. O hindi na bago yun Kasi po yung mga kasama ko po, puro senior na. Ako pa lang po ang bago nilang baby po. Ayan. Baby. Bunso Bunso. Opo. Ayun.
Sana magkaroon pa ng mga, syempre, mga kabataan ngayon, yung gusto maging katikista, gayahin nyo si Sister Grace na tumutulong na, baka gusto nyo maging katikista, mag-inquire na sa inyong mga parokya, di ba? Para, Opo. kailangan natin ng mga katikista. Ngayon pa, may summer camp na mangyayari this Opo, May, meron nga po. di ba? Sa aralan. Oo. Ang balita ko SPPC ata gagawin no? Opo. Parang gano'n. Opo. Ayan. So bago natin simulan yung ating sharing, syempre simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Kaya samahan niyo po kami sa isang panalangin. Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoong Hesus, Ikaw ang pagkabuhay at ang buhay. Lumalapit kami sa iyo bilang mga katikista at bilang mga nanonood dito sa amin sa Batang Minor TV, sa Kriska Online. At nagnanais na maging tapat na tagapagdala ng iyong salita. Buksan mo ang aming isip upang maunawaan ang iyong mensahe at buksan mo ang aming puso upang ito ay maisabuhay. Sa aming pagninilay sa iyong salita ngayon, turuan mo kaming magtiwala sa iyo kahit sa gitna ng paghihirap, pagkalito at tila pagkaantala ng iyong tulong. Tulungan mo kaming maging mga saksi ng pag-asa para sa mga batang aming tinuturuan. Ito ang aming dalangin sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, doon sa mga nanonood sa atin, ngayon pa lang naka-view, nanonood po kayo ng Kriska Online. Kasama po natin yung mga kapatid nating katikista mula sa Vicaria ng San Miguel. Si Sister Evelyn, si Sister Grace at si Sister LV. At kami po ay mag-sharing tungkol sa gospel. Medyo yung gospel natin medyo mahaba Opo. Saint sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, chapter 11 verse 1 to 45 yon. Kaya lang po babasahin ko po yung iiklian ko na lang po yung pagbasa. Sisimulan po natin yun sa 17, verse 17 to 45. Doon natin. So, babasahin ko po muna and then pagkatapos po nun, babasahin ko po yung mga ipopost ko yung mga guide question para yung mga nasa online natin ay makapag-sharing din. So, babasahin ko na po yung gospel na ating pong pag-uusapan. Ang mabuting balita ayon sa Ebanghelyo ni San Juan. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro ang layo ng Jerusalem sa Betania at marami sa mga Hudyo ang dumalaw kay Marta at Maria upang sila'y alawin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria'y iniwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay at sino mang mabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito
sa sanlibutan. Pagkasabi nito, umuwi si Marta, tinawag si Maria at pabulong na sinabi, "Naririto na ang guro, ipinatatawag ka." Pagkarinig nito, nagmamadaling tumayo si Maria at sinalubong si Jesus. Hindi pa nakakarating si Jesus sa nayon, naroon pa siya sa dakong kinasalubungan sa kanya ni Marta. Sinundan si Maria ng mga Hudyong umaaliw sa kanya nang siya'y nagmamadaling tumindig at lumabas. Akala nila'y pupunta siya sa libingan upang manangis. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito. "Panginoon," wika niya, "kung naririto po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid." Nahambal si Jesus nang makitang tumangi si Maria pati ang mga Hudyong kasama niya at siya'y napahimutok. "Saan ninyo siya inilibing?" tanong niya. Sumagot sila, "Panginoon, halikayo at tingnan ninyo." Tumangi si Jesus kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nakapagpadilad ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. "Alisin niyo ang bato," sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, "Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay." Sinabi ni Jesus, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos?" At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Pagkasabi nito, sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka." Lumabas nga si Lazaro. Napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kalagan niyo siya at nang makalaya." Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita ng ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin ka namin, Panginoong Kristo. Medyo mahaba, Napakahaba ng kwento. Pero alam naman natin lahat siyang kwento ng pagkabuhay ni Lazaro. Kaya ito po ang ating mga guide questions. Ipopost ko po sa comment box natin para po kung sino po ang gustong mag-share ng mga nanonood sa atin sa online, ay pwede pong sumama sa atin. Ayan, kagaya sabi ni Isabelita Villamor, "God bless po, Sister Evelyn." Ayan, kilala ata ni Sister Evelyn to. Si Claire De La Cruz, "Good evening po, greetings from Pasca, Diocesan Shrine and Parish of San Miguel, Arcangel." At ganun din kay Ferry Walterson, "Hello, Frenny." Frenny Evelyn daw. Frenny talaga. Apo. Friendly po kami. Ayan. So, tingnan naman natin so habang tinitingnan ko yung ibang website para ma-post ko yung mga guide questions, So, ito po yung mga tanong. Basahin ko muna. Ang una pong tanong doon sa pinost ko, sa kwento ni na Marta, Maria at Lazaro, anong bahagi ang pinakatumimo sa iyong puso at bakit? At pangalawa pong tanong, may karanasan ka ba na tila nahuli ang sagot ng Diyos sa iyong panalangin? Ano ang natutunan mo dito?
Pangatlo, bilang katikista, paano mo napapakita ang malasakit ni Jesus sa mga batang tinuturuan mo? At pang-apat, ano ang mga libingan o sitwasyon ng kawalan ng pag-asa na nakikita mo sa mga kabataan ngayon at paano natin sila matutulungan na maranasan ang bagong buhay kay Kristo? So, yun yung pag-uusapan natin. So, punta tayo doon po sa mga nasa live po, pwede po kayong mag-comment at babasahin po natin yan. At habang po nagsishare sila, so ang gagawin po namin is sasabihin ko po, i-discuss po muna natin yung first question. Tapos iikot po sasagot po yung kaming lahat do sa first question. At pagkatapos, second, third, and fourth. Okay? So, unang tanong. Sa kwento ni Marta, Maria at Lazaro, anong bahagi ang pinakatumimo sa iyong puso at bakit? Ayan, Sister Evelyn. Sa kwento po ng magkakapatid na si Maria, Marta at Lazaro, yung bahagi po na tumimo sa puso ko dito sa kwento nila ay yung pong nagsumbong si Marta kay Jesus at sinabi niya na pwede po ba, maaari po ba nakausapin niyo si Maria na tulungan naman ako sa mga gawain. Diyan po sa kwentong yan, nakaka-relate po ako diyan kasi bilang ina ng tahanan, sa pang-araw-araw na buhay po natin, sadyang napakarami po nating ginagawa. Nandiyan na po yung magtrabaho tayo, mag-alaga tayo ng pamilya natin, intindihin po natin yung mga bayarin natin na bills, magplano. Then, yun po yung mga yan po yung mga lagi pong nakakasalamuha ko po sa araw-araw na yung mga tungkulin po bilang ina. At kung tayo po ay makatulad ni Marta, katulad niya, maaari tayong mawala ng focus. Mawawala po tayo sa focus dahil sa kung uunahin natin yung mga gawain natin bilang ina, yung mga tungkulin natin bilang ina. Katulad nga ni Marta, maaari tayong mawala ng focus, pero ang mahalaga po ay yung dahil sa kahit sa dami ng responsibilidad natin, sa lahat ng ginagawa natin, dapat po ay lagi tayong malapit at lagi pong buo yung relasyon natin sa Diyos. Dapat yan po ang dapat nating pangunahing layunin. Yung oras na ginugugol po natin para sa Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay, pakikinig sa kanyang mga salita, yan po ay nagbibigay ng kapayapaan at direksyon sa buhay ko. Hindi po maling maging masipag. May kasabihan nga po na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya ang nagiging problema lang po minsan sa sobrang abala tayo, hindi na natin naisasama ang Panginoon sa ating mga ginagawa. Ang pagiging abala ay maaaring magdala po ng stress sa atin. Ngunit ang pagiging malapit natin sa Panginoon ay magdadala sa atin ng kapahingahan. Katulad po ng magkapatid na Marta at Maria, sana magampanan ko yung katulad ni Marta na pusong naglilingkod ni Marta at pusong mapagnilay-nilay ni Maria. Ang kwento po ni Marta ay nagpapaalala sa atin na ang ating relasyon po sa Panginoon ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gitna ng ating abalang mundo, huwag po nating kalimutang tumigil sandali, makinig, at lagi po tayong magtiwala sa Panginoon. Yun lang po. Ayan. Thank you po. Ako naman. Si Sister Elvira naman. Ako naman po. Ang tumimo po sa akin ay ang pagluha ni Jesus pagkamatay Sister, ni wala po Lazaro. kayo nung video po. Wala. Ay, sorry. Okay lang po. Wala. Yan. Okay lang. Para po makita inyong kagandahan. Ayan. Oo. Ang pinaka
Ang pinakatumimo po sa akin ay ang pagluha ni Jesus sa pagkamatay ni Lazaro, na dito ipinakita niya ni Jesus na siya ay hindi lamang Diyos, kundi isang tunay na tao. Siya ay tunay na tao dahil siya ay nakakaramdam ng lungkot at emosyon. At saka yung pagluha din ho niya ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal kay Lazaro na isa niyang kaibigan. Yun lang po ang mga pangko. Ayan. Bilang kaibigan at pagkakaroon ng emosyon bilang tao. Yun po. Yun. Maraming Pagluha salamat naman, pagluha. Mhm. Si Sister Evelyn kanina, sabi niya si kay Marta. Ngayon, yung kay Sister Elvira naman, pagluha dun sa... Kay Mhm. Sister Grace naman, Sister Grace. Okay, sige po. Ang napili ko po kasi dito, kasi po kamamatay lang po ng mister ko, yung kamatayan po ni Lazaro. Si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. Nakita ko po kay Marta kung paano niya pinakita kay Jesus yung kanyang pananalig. Yung pong pananalig ang nakatimo sa akin. Sabi nga po niya, Opo, Panginoon. Sagot niya, nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Nung namatay po kasi yung mister ko, akala ko po katapusan na rin ang buhay ko, ng pamilya ko. Kasi po, sabi ko nga po pag nag-share ako, ang tingin ko sa sarili ko, ako pinakakawawa. Kasi po, ulila na ako sa mga magulang, nanay at tatay, wala na po. May dalawa po akong kapatid, malayo naman po sa akin, nasa ibang bansa sila, buong pamilya. Kaya po nung nasama po ako sa gawain sa simbahan, kahit po nakakahiya at kung kailan po ako naging 50 years old, nung po lang ako nagkaroon ng pagkakataon para maglingkod sa ating Panginoon. Pero nauna naman po ang aking 3 anak. Naglingkod po sila pero hindi ko naramdaman. Basta ang alam ko lang po, hihahatid ko sila sa simbahan dahil may duty po sila bilang sakristan. At ako po magsisimba lang. Ganun lang po. Wala pong pumasok sa puso ko yung salita ng Diyos. Salamat po sa Panginoon nang mapasok po ako bilang isang SPPC. Sa SPPC pa lang po, meron pong nag-invite sa akin na mag-attend ako sa BEC, sa BA. Mula po nung nakapagbasa po ako, sa totoo nakakahiya man pong i-share pero kailangan ko pong sabihin. Sa edad ko pong ito, sa ngayon po, na 50 plus na po, ngayon pa lang po ako humawak ng Biblia at mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya po ngayon, naniniwala po ako sa pananalig ko sa Panginoon, kaya ko po lahat ang pagsubok na darating sa aking buhay. Yung pananalig po, ang pinanghahawakan ko po ngayon. Kaya po maraming salamat po sa aking po mga kasama sa BEC, sa BA, na tumulong po sa akin kung paano basahin at isabuhay at ipamalita sa lahat ang kabutihan ng salita ng Diyos. Amen po. Amen. Nako, thank you, Sister Grace. And congratulations at kumbaga hindi naman huli. Ibig ko sabihin hindi naman po sa edad yung matuto tayong magbasa no. Yung iba nga Opo. yung iba nga kagaya ko, natuto po ako high school na nasa loob ng seminaryo pero matagal na panahon na nabitawan ko, 'di ba? Yung iba nga diyan Opo. bata pa natuto na pero nakalimutan o lumalayo, 'di ba? At ngayon Opo. bumabalik, Opo. 'di ba? Sa akin naman, mga sisters, ako na tumimo sa akin yung yung act ni Maria. Alam mo, bilang bunso, parang pinakita niya talaga yung pagiging bunso niya, 'di ba? Yung nung binasa ko kanina, yung tumakbo siya papunta kay Jesus. 'Di ba? Yung kadalasan sa bunso ganun 'di ba? Yung bunso Opo. talaga yung emosyonal, yung talagang kwento ko nga yung bunso ko, 2 po kasi yung anak ko, 2 babae. Yung ewan ko ba kung bakit yung bunso palaging malapit sa tatay So, parang yun yung naramdaman ko
yung pagtangis ni Maria papunta kay Jesus. Minsan ganun ako. Minsan may mga panahon na ah, down ka, na wala kang magawa, na ang tumangis talaga ako. Ako'y umiyak na habang nagdadasal. Naramdaman ko 'yon. Kaya yun yung naging yun yung tumimo sa akin kasi naramdaman ko yung pagtangis ni Maria, yung bigat ng kanyang dinadala. At parang tinuturo sa akin na sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga mabibigat na problema, doon talaga yun yung pinakamagandang gawin, talagang tumakbo kay Jesus at ilabas natin sa Panginoon yung ating saloobin, di ba? At makikita rin natin na kung paanong sinasagot ng Diyos yung ating mga panalangin, di ba? Yun. Okay, second question. Ayan, ito medyo personal. May karanasan ka ba na tila nahuli ang sagot ng Diyos sa iyong panalangin? Ano ito, tsaka may natutunan ka ba dito? Nasagot ba? Di ba? Sister Evelyn, nasagot ba ang iyong panalangin? Ah, sa akin pong karanasan, hindi ko na po mabilang yung mga pagsubok na dumating sa akin eh. Hindi ko na po mabilang. Sobra na po eh. Madasali naman po akong tao. Lagi ko lang pong hinihiling sa kanya. Di bali nang hindi kami sagana sa mga material na bagay. Basta lang ilayo kami sa mga seryosong karamdaman at kapahamakan, lalong-lalo na yung mga anak ko. Minsan po sa ugali ko yung bago matulog sa gabi, nakikipag-usap ako sa Diyos na parang nagkukwento ako sa Kanya, nire-report ko sa Kanya yung mga nangyari sa akin sa buong araw, nagsusumbong ako sa Kanya kung meron mang nakasakit sa akin, parang nagsusumbong ako sa Kanya, parang nakikipagkwentuhan lang ako, may nakasakit man sa damdamin ko, kinukwento ko sa Kanya, sinasabi ko po sa Kanya lahat yung laman ng isip ko, at kumbaga, sa kanya lang po ako nagtitiwala na sabihin lahat ng laman ng puso ko. Kasi meron po tayo, alam ko po lahat tayo, meron tayong mga kaibigan, pero may limitasyon po yung pagsasabi ng mga problema na hindi lahat natin kayang sabihin, kahit na sabihin natin na matalik natin siyang kaibigan. Sadyang sa Panginoon lang po ako talaga na ibinubukas ko po yung puso ko sa Kanya, sinasabi ko sa Kanya lahat ng nararamdaman ko. Sa Kanya lang po ako nagtitiwala. Pero sadyang talaga pong ang bawat isa sa atin, dadaan tayo sa mga pagsubok. Minsan nga po, nagbiro pa ako nasa gitna po ako ng matinding pagsubok. Nagawa ko pa pong magbiro. Sabi ko, parang favorite naman ako ni Lord. Sabi ko, kutang-kuta na ako Kutang-kuta na ako sa pagsubok. Yun lang naman po ang lagi kong ang hiling sa Kanya, na ilayo lang kami sa kapahamakan. Pero sinubok pa rin po ako na nagkaroon ako ng malubhang sakit nung pong time ng pandemic. Nagkaroon po ako ng COVID at talaga pong nalagay ako sa bingit ng kamatayan, na sinabi na po ng mga doktor sa pamilya ko na ihanda nyo na yung mga sarili nyo dahil anytime pwede na siyang mawala. Nung pong time na yon, malinaw po yung isip ko, kahit na po hirap na yung pakiramdam ko, malinaw yung isip ko na talaga pong wala akong ibang tinatawag kundi ang Panginoon. Lagi ko pong sinasabi sa Kanya, alam ko hindi mo ko pababayaan, alam ko mula umpisa pa lang nakikita mo na kung ano yung mga pinagdaanan ko, alam ko na alam mo na kailangan ako ng mga anak ko, kaya hindi mo ko pababayaan. Hindi po ako natakot, wala akong naramdamang takot. Ako pa mismo yung nagsabi sa mga doktor na lagyan niyo na ako ng tubo kasi hindi na ako makahinga.
hindi po ako natakot. Talagang pagkatapos ipaliwanag sa akin ng mga doktor yung gagawin nila sa akin, pumikit po ako at nagdasal ako ng mataimtim. Lord, ikaw na po bahala sa akin. Alam ko, hindi mo po babayaan. Alam ko po na makakauwi po ako sa bahay ko ng buo at hindi abo. Ganun po yung pinagdaanan ko na sobrang hirap na talagang ang tangi ko lamang pong pinanghawakan yung matibay na pananampalataya ako sa Diyos. Nung ako po ay okay na, nun ko po napagnilay-nilayan lahat na minsan ang Panginoon bibigyan tayo ng pagsubok sa masakit na paraan, sa mahirap na paraan, para doon niya yung paraan niya para ipakita sa atin na sa kabila ng mga binigay niya sa ating pagsubok, kaya niya pala ako binigyan ng ganong pagsubok kasi meron pala siyang gustong ibigay na aral sa akin. Doon ko po napagnilay-nilayan na lahat ng ipinagkaloob niya sa akin ay para makita ko ang lahat ng blessing na ibinigay niya. Basta lamang ang natutunan ko po, matuto lamang tayo maghintay dahil ang Diyos po ay laging may inilalaan na biyaya at sagot sa ating mga panalangin. Yun lang po at maraming salamat. Amen. Ako, thank you, Sister Evelyn. Napaka, doon sa pag-share mo. Kasi, totoo, napakahirap yung ganong sitwasyon na naranasan mo. At damandama ko talaga yung maraming ganyang kwento na ako'y nababasa o ano. Pero yun nga rin yung ano sa akin na natuto ako na palakasin yung loob ko na kung sakali man, wag naman sana dumating yung pagkakataon na mangyari din sa akin yung nangyari sa iyo. Ngayon natuto ako na alam ko na ang gagawin ko, na ilalagay ko yung sarili ko sa presensya ng Diyos at mananalangin. At kumbaga, let go and let God. Sabi nga yung natutunan ko kay Father Pros, di ba? Yung SD ko, let go and let God. Di po ba? Yan. Sister Elvira. Ako naman ho, may mga pagkakataon na ang tatagalan ang sagot ng Diyos, aking mga panalangin. At may mga pagkakataon din naman ho na kung ano yung hinihingi ko ay hindi iyon ang nangyayari. Okay ho ba, Sam? Opo. Itong mga pagkakataong ito'y nagbibigay ng aral o lesson sa aking buhay pananampalataya. Share ko lang po yung naaalala ko po noong lesson namin sa religion class noong high school ako, na kinukuha ng madre na teacher namin na ang Diyos ay laging sumasagot sa ating mga panalangin in 3 ways, sa 3 paraan ho. Yes, no, and wait. Kapag yes daw ho ang sagot, ay eksaktong hinihiling ko ay ibinibigay sa panahong pinakamainam. Yes ho, yun. Tapos pag no naman daw ho, dito yung hindi ko natatanggap ang eksaktong hiling ko, pero binibigyan ako ng lakas at karunungan sa pagtanggap ng sitwasyon. At yung huli ho, yung wait, hintay lang. Kung minsan ang sagot ay hintay lang at hindi pa panahon. Sa pamamagitan ho nito, ako'y tinuturuan ng maging matyaga, lumalim ang aking pananampalataya. Yun lang po. Ayan. Naalala ko Wala yan. Yung turo na yan. Yung Oh. 3 bagay na yan. Yes, no, and wait. And wait. Yun Sister Grace. Si Sister Grace naman. Apo, may karanasan ka ba na tila nahuli ang sagot ng Diyos sa iyong panalangin? Ganon din po ako, sabi nga po ni Sister LB. Nagnilay po ako, sabi ko, siguro wait lang, sabi niya. Kasi nga po, nung namatay yung mister ko, ang hiling ko lang po sa kanya, matanggap ko. Kasi po may 3 akong anak. Mahirap po pala yung matanda ng nag-aasawa. Masyado ng emotional. Sabi ko po sa mga anak ko, anak, parang hindi ko na kaya. Pero iniisip ko po, kailangan kong kayanin. Kasi wala naman pong mapupuntahin mga anak ko Wala po yung pamilya ko. Yung pamilya na po ng mister ko, hindi rin po sila dito naka-stay sa Bulacan.
Kaya po sabi kong gano'n, Lord, kaya ko pa po bang maghintay? Sabi kong gano'n. Nawawala na po ako ng pag-asa. Pero dumating nga po yung pagkakataon na binigay sa akin ni Sister Amy. Napili po akong isa bilang katikista. Masarap po palang magturo sa mga bata. Lalo na po, akala ko po pag yung grade 1 ang ibinigay sa akin, mahihirapan ako. Nag-enjoy po ako ng pagtuturo sa kanila dahil naramdaman ko po yung pagiging totoo, talaga pong yung sincere. Nakita ko po yung pagmamahal sa akin, makiya po yung mga bata. Sabi ko, ito pala ang magbubukas sa akin ng kaliwanagan. Ito yung binigay sa akin ni Jesus para magpala ako na yung mga agam-agam ko sa buhay, mga dalahin kong problema, ito palang mga munting anghel na ito ang babago ng pagkatao ko. Kaya sabi ko, hindi ko iiwanan ng grade 1, hindi ko iiwanan yung grade 2, kasi nakita ko po yung mga salita nilang bibitawan sa'yo, talaga pong totoo, natural, hindi hindi parang bobolahin ka lang. Kaya sabi ko po, Lord, maraming salamat kahit nag-intay ako ng matagal. Nung napili po ako, oo po agad ang sagot ko. Natama po palang desisyon na binigay sa akin na maging isang katikista. Kaya po, salamat po sa Panginoon, salamat Sister Amy, salamat kay Ate Ellen, yung aming pong presidente, na talagang siya po ang nagpabago ng buhay ko. Kaya salamat po sa inyong lahat. End of my share po. Ayan, thank you Sister Grace. Ganda na sinabi ni Sister Grace, yung talagang yun nga ni Sister Elvira rin, Sister Evelyn, yung minsan wait talaga maghintay Sa akin Opo. naman, ang realization ko doon, everything will be answered in God's time. Kung ano man yon, yes, no, or wait, God's time. Madalas nangyari rin sa akin yan na meron ako mga hinihiling pero hindi talaga natutupad. Kaya palagi ko na lang iniisip, in God's time. In God's time. Kasi, minsan kasi, di ba sabi, may kasabihan nga tayo, no? Kung hindi uukol, di bubukol. Di ba? Kumbaga, may dahilan ng Diyos bakit hindi niya, kumbaga bakit niya pinahihintulutan yung isang bagay o bakit hindi niya pinahihintulutan yung isang bagay. Yun ay isang may dahilan, at most of the time marirealize natin yon at the end of the day. Kumbaga parang pag binalikan natin yung nangyari sa atin, yung mga pagsubok, yung mga masasayang karanasan, pag pinagsama-sama mo yon, makikita mo doon yung kamay ng Diyos na kumikilos. Kaya pala ganun. 'Di ba? Meron yang meme sa Facebook, 'di ba? Yung parang naglalakad siya sa kalye, tapos na late siya, parang ganon. Pero makikita mo doon, may dahilan bakit siya na late. Yung pala, kung mapaaga siya, baka na-aksidente siya o ano, 'di ba? May mga ganung meme. So parang ganun lang 'yon. Kaya nandoon yung tinuturo sa atin yung pagtitiwala sa Panginoon, pagtitiwala sa Diyos, na no questions asked. Basta pag nangyari sa atin 'yon, tanggapin natin, kumbaga manalangin tayo, at hindi naman sinasabi na, lalo na doon sa mga mabibigat na pangyayari sa buhay natin, na hindi na tayo mag-grief or hindi na tayo malulungkot, 'di ba? Bilang isang tao, kumbaga gawin natin yung normal process ng pagiging isang tao, 'di ba? Mag-grief tayo, malungkot tayo, pero wag nating aalisin sa ating sarili yung pagtitiwala at pagtitiwala at pananalig sa Panginoon, di po ba? So 'yon. Okay, takbo naman tayo sa question number 3.
bilang katikista, paano mo maipakikita ang malasakit ni Jesus sa mga batang tinuturuan mo? Kasi yung, sabi nga natin kanina, di ba, in God's time. Pero nakita natin doon sa kwento na nandoon yung compassion, nandoon yung malasakit ng Panginoon. Na kahit sinabi niyang wait, kasi tayo bilang tao, hindi natin maintindihan yung, minsan yung misteryo ang Diyos hindi natin maintindihan, di ba? So, bilang katikista, paano natin mapapakita yung malasakit sa mga batang tinuturuan natin? Pero bago natin sagutin yun, Sister Evelyn, ang daming nag-comment dito, babasahin ko lang tungkol doon sa topic natin kanina sa second question. Sabi ni Dioscora Kapalad, hello po, shout out po. Talagang siya lang ang ating tatawagan at lalo tayong dinadalisay kapag maraming pagsubok ang dumadating sa ating buhay. Amen. Sabi naman ni Lorena C. Franco, ako rin po sa Panginoon ako nagsasabi ng lahat ng problema dahil sa Kanya ko lang nararamdaman ang kapanatagan na hindi niya ako huhusgahan. Tanging kapayapaan ng kalooban ang aking nararamdaman sa tuwing kausap ko ang ating Panginoon. Amen. Sabi naman ni Christina Padua, sa mga pagsubok mas pinalalakas ako ni Lord basta nananatili akong kumakapit sa Kanya at nananalig sa Kanya. At may karugtong yon yung sinabi ni Sister Lorena Franco. Sabi niya, opo, pakilala muna ang Panginoon sa akin bago niya ibinigay sa akin, niya sa aking dinadalangin ko sa Kanya ng 36 years. Yung ay ang makita ko ang aking tatay. Inahanda niya akong maging matatag. O, kita mo yung nangyari kay Sister Lorena, Matagal na niyang hinihiling na makita niya yung kanyang ama. Pero after 36 years, doon pa lang siya sinagot. Doon pa lang siguro yun yung iniisip niya, may dahilan daw. Na-realize niya na may dahilan. Ano yung dahilan? Hinihanda niyang maging matatag yung sarili. Kita ninyo. Diba? Okay, punta tayo sa question 3. Yun nga, bilang katikista, paano mo maipakikita ang malasakit ni Jesus sa batang tinuturuan mo? Sister Evelyn. Ako po sa karanasan ko bilang katikista, pinaparamdam ko po sa mga batang tinuturuan ko yung pagmamahal sa kanila, yung malasakit, yung pusong laging handang makinig sa mga kwento nila, sa mga tanong po nila. Ipinapaliwanag ko po sa kanila palagi na ako bilang katikista, ginamit lang po ako ng Panginoon upang makilala. Bilang katikista, ginagamit lang ako instrumento ng Diyos upang mas makilala pa nila ng lubos ang Panginoon. Kaya lahat ng gustong iparating na mensahe sa kanila ng Diyos, yun po ay nagmumula sa aking mga itinuturo sa kanila. At ako po ay very fulfilling po yung pakiramdam, nakakasaya po ng puso na kapag nakikita ko pong naisa sa buhay ng mga batang tinuturuan ko, yung mga naituro ko sa kanila. At nararamdaman ko po sa kanila yung napapalapit na sila sa Diyos, yung pagmamahal nila sa Diyos. At ganun din po, ramdam ko po sa kanila yung pagmamahal din nila sa akin. Na kapag nakikita po nila ako, kahit na nasa labas ng school o nasaan man po, lumalapit po sila, yumayakap po sila sa akin, nagmamano. Ang sarap po sa pakiramdam na bilang katikista, na nakikita ko po sa kanila na isa sa buhay nila yung mga natutunan po nila sa akin. Yan lang po. Salamat. Amen. Sister Elvira. Yan. Ito naman ho, mapapakita ko po ang malasakit ni Jesus sa mga batang tinuturuan ko sa pamamagitan ng pagpapadama na sila ay mahalaga. Importante ho sila sa pamamagitan naman ho ng pagbibigay ng oras na sila ay magsalita at habang sila ay nagkukwento ay makikinig ako. Pinapakinggan ko ang kanilang mga istorya, ang kwento. At ang isa pa pong paraan ay ang pagiging magilo sa kanila. Sa kanila na lagi akong nakangiti at tinatrato ko silang parang mga apo ko na rin ho. At sa katunayan nga,
ang pinapatawag po sa akin ay Mother LV. Kasi kung sister naman ho ay masaya ho akong tawagin nilang Mother LV. Kaya, at nakikita ko naman ho sa panghuli yung lagi kaming masayang magkakasama. Sa pagtuturo po sa kanila ay pilit ko pong pinapadama sa kanila ang kasiyahan. Yun ho ay masayang-masaya ako. Yun lang po. Amen. Si Sister Grace naman. Opo, bilang katikista, paano ko maipapakita ang malasakit ni Jesus sa aking mga batang tinuturuan? Nung umpisa po, nagulat ako, may kakandong po sa akin kasi mga grade 1. Pag kumandong po sila sa akin, magkukwento po ng buhay ng pamilya nila. Nakikinig po ako. Tapos, sa susunod po, tatanungin ko na siya. Sabi ko, anak, parang hindi kita nakikitang nagsisimba. Tapos sabi niya, kasi po si Mami, malayo daw yung bisita natin. Sabing ganon. Ganon ba ka ako, anak? Gusto mo, saan ba yung bahay nyo? Dadaanan ko kayo. Sabi ko ganon. May sasakyan kami. Sabi niya, sige po. Meron po palang mga bata, gustong-gusto na nilang pumunta sa sa bisita o simbahan, ngunit nahahadlangan po ng mga magulang. Kasi po ang mga magulang sasabihin. Kasi po ang layo ng bisita po namin nasa gitnang bukid po. Kaya sabi ko pong ganon, mga anak, sabi kong ganyan. Hayaan nyo, sabihin ko kako kay Father, pag magpe-first communion na kayo, kausapin na namin yung mga parents ninyo. Sabi ko ganon. Kasi po, talaga pong, akala ko po, magulang ang unang magtuturo sa mga anak ng tungkol sa relihiyon. Pero sa nakita ko po ngayon, mas marami na parang kabilang mga katikista talaga po ang humuhubog para sa pananampalataya. Kaya sabi ko pong ganon sa mga kasamahan ko na sa retreat po natin, sana hindi lang yung mga graduating parents ang makasali. Kasi po, kailangan po pala talaga na ang mga magulang ay isama natin. May participation po sila sa mga gawain namin bilang katikista. Kaya po, sabi ko po, malaking bagay po ang pagsali ko po sa pagiging katikista. Kasi nga po, sabi ko nga po, parang nahuli na ako para mag-aral ng salita ng Diyos, matuto ng tamang pananalangin. Naawa po ako sa mga kabataan ngayon. Kaya po, sabi ko po doon po sa aming pinakapangulo, kung maaari po ay isama natin sa mga gawain natin sa pagiging katikista, yung ibang magulang, para maibahagi rin nila sa iba pang mga magulang ang kabutihan ng pag-aaral ng salita ng Diyos para mapalapit hindi lang yung mga bata, kundi pati silang mga magulang po. And po, nang share ko po. Ayan. Thank you. Tama yung sinabi ni Sister Grace, madalas, hindi naman lahat, pero madalas Opo. kasi lalo na sa sa public school, yung mga magulang kasi hindi naman natin masisisi kasi minsan dala ng kahirapan or dala doon sa sitwasyon ng buhay, hindi na maisip na nagabayan yung mga anak. At doon nga nakikita ng natin na yung pangangailangan talaga ng mga katekista. Dahil di bali sana kung ako, kagaya ko, I was privileged to study in a private school, na Catholic school. Napasok pa ako ng seminaryo. Pero paano yung mga bata na nag-aaral sa public school na wala talagang paggabay? I mean, may paggabay pero hindi in terms of values education and yung Ayun po, tungkol yung sa values po talaga. tungkol sa sa ating pananampalataya, 'di ba? So marami, kaya kulang talaga yung mga katekista. Kala natin marami na yung 3,000, 'di ba? Kulang pa rin sa sobrang dami ng mga bata na kailangan nating gabayan. Opo. Talagang kulang. Kaya nananawagan kami yung mga gusto maging katekista,
tumulong na, di ba? Kung nasaan man Opo. kayo, parte ng Pilipinas, alam mo, napapanood tayo sa iba't ibang, you know, page sa iba't ibang lugar. Kagaya sa, napapanood tayo sa Bicol, sa RBN Plus. Ayan, mga taga Bicol, shout out. Ganun din, yung mga nanonood sa atin sa TV Maria, sila Rox, sila Regina Dianes, sila Ed Malin, Pasyente. Yan, good evening po. Nanonood po kayo ng Kriska Online. Ito po ay group sharing po na binuo namin sa Batang Minor TV para mag-promote ng group sharing tsaka ng BEC. Ayan. So, yun yung, kumbaga, yung malasakit kasi, maituturo mo sa isang tao, sa isang bata, kung naranasan mo yon. At base kanina, di ba, yung experience natin na sinagot natin ng 1 and 2, naranasan natin eh. Kaya naituturo natin sa bata. At ganun din, sabi ni Sister Grace kanina, di ba, naaawa siya. Kasi nakikita niya, di ba? At yun yung maganda na pag tayo palaging may kung lagi tayong nagbubulay-bulay or pinagdinilayan yung ating sarili, nagre-reflect tayo palagi, marirealize natin yon. At yun yung pwede nating ituro doon sa mga bata. Amen? So, talong tayo sa question number 4. Opo. Number Ano 4. ang mga libingan o sitwasyon ng kawalan ng pag-asa na nakita mo sa kabataan ngayon? Paano natin sila matutulungan na maranasan ang bagong buhay ni Kristo? Pero bago natin sagutin yung 4 na yan, ang magandang tanong kasi dito is, ano yung sitwasyon, yung mga libingan mo sa buhay mo na nakita mo na nawalan ka ng pag-asa? Kanina nasagot na yan ni Sister Evelyn, di ba? Nangyari na sa atin yan. At based doon sa experience nyo po, di ba? Ano yung nakikita nyo po ngayon na magandang maituro sa mga bata para maranasan nila yung bagong buhay kay Kristo? Ayan, medyo tunick natin yung question, para maging malapit dun sa sharing natin, So, based doon sa naranasan mo, based doon sa nakita mo ngayon, syempre nakikita mo rin yun sa nangyayari sa mga tinuturuan nyo po, Paano mo ngayon maituturo? Paano natin sila matutulungan na maranasan si Kristo sa buhay nila? Sister Evelyn. Sa nakikita ko po kasi ngayon sa mga kabataan, nandyan na po yung sobra na po silang nalululong sa mga gadgets at hook na po sila sa social media. Karamihan mga po kasi sa kanila, sabi nga po ni Sister Grace kanina, karamihan po sa kanila, gustong-gusto nila magsimba. Tinuturuan ko po sila na sinasabi ko sa kanila, o nasa 10 utos ng Diyos yan, kailangan yung araw ng linggo, ibigay natin sa Kanya, magpasalamat tayo sa lahat ng biyaya na tatanggap natin. Gustong-gusto man po nilang magsimba, ang dinadahilan po nila sa akin kung bakit hindi sila nakakasimba kasi po wala po akong kasama ayaw po ni mama marami daw po siyang ginagawa, busy daw po siya. Yun nga po, hindi nga po sila nagagabayan ng mga magulang nila. Gawa na rin po minsan nga, yung sabi nyo nga sa kahirapan, sa dami ng ginagawa, dahil mas inuuna nila yung magtrabaho. Hindi na po, nagkukulang na po sila na turuan nila yung kanilang mga anak. Kaya po karamihan sa mga bata ngayon, kulang na kulang po sa kaalaman sa pananampalataya natin sa Diyos. Kaya po bilang katikista, yun po ang sinisikap kong punan sa kanila na sinasabi ko po, ang tinuturuan ko po kasi mga grade 6. Sabi ko po sa kanila, malalaki naman na kayo. Yung bisita natin, pwede nyo na lang lakarin. Kahit mag-isa na lang kayo o kaya isama nyo yung kapatid nyo kung busy yung mama nyo. Basta kailangan magsimba kayo. Kailangan yun na yung makasanayan natin na tuwing araw ng linggo magsisimba kayo. Nagbigay pa nga po ako sa kanila ng na tuwing may misa po dito sa aming bisita, tuwing Sabado po kasi ng hapon yung misa dito, nagche-check po ako ng attendance. At sinabi ko po sa kanila na
Sige, pagdating ng bago magsara ang klase, kung sino ang may pinakamaraming attendance, meron kayong premyo sa akin. Eh, nakakatuwa po dahil yung mga bata talagang nakikita ko talaga sila na talagang nagsisimba sila, sipag nila magsimba. Sabi ko po sa kanila, hindi ko yan ginagawa para suhulan kayo, para lang magsimba kayo ha. Ginagawa ko yan kasi natutuwa ako sa inyo. Dahil yung mga sinasabi ko sa inyo, yung mga tinuturo ko sa inyo, nakikita kong nasusunod nyo. Sinasabi ko po sa kanila na alam nyo ba na lahat ng itinuturo ko sa inyo, siguro sa ngayon, hindi nyo pa gaanong naiintindihan, hindi pa malalim yung pagkakaunawa nyo dahil na mga bata pa kayo. Pero pagdating nyo sa tamang edad, doon nyo maiisip, baka maalala nyo pa nga ako na, ay, tama pala si Sister Evelyn kasi lahat ng mga sinabi niya sa amin, oo nga, totoo nga yung mga sinabi niya, lahat ng itinuro niya sa amin talagang magagamit namin hanggang sa pagtanda namin at dadali namin yun sa aming mga buhay. Yun po. Kaya po ako, bilang katikista, nasabi ko po sa sarili ko, bilang kabayaran po sa pangalawang buhay na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon, talaga pong ako ay magiging forever katikista. At sabi nga po till death do us part. Para po sa kapakanan ng mga bata, para lalo po nilang makilala ang Panginoon at makita po nila ang kabutihan ng ating Panginoon. Salamat po. Amen. Amen, amen. Sister Ako naman Elvira, po. Sister Elvi, Opo, yeah. opo. Ang nakikita ko po ay sitwasyon, may mga kabataan na nakakaranas ng kakulangan o kawalan ng koneksyon sa Diyos at saka tunay na gabay at pagmamahal mula sa pamilya at komunidad. At bilang pagod ko po sa ganitong sitwasyon, ay saktong-sakto po yung programa ng ating diocese na Simba Aralan o Summer Catechism. Opo. O yun ho. Una sa lahat ngayon, maski ngayon pa lang as early as March, ay pagsusubikapang makatulong, makapag-aya ng mga maraming kabataan na sasali sa programang ito. At bilang isa sa core group ng aming parokya ay paiigtingin pa po ang pagko-coordinate sa mga SPPCs tungkol dito sa Simba Aralan. Dito sa Simba Aralan ay magkakaroon sila ng pag-aaral ng buong buwan ng Mayo na may kasamang pag-aalay kay Birheng Maria ng Bulaklak. Since ito hong May na to ay sabi nga ho ay month of Mama Mary. Sa pamanggitan ho nito, yung iba pong mga naturuan na sa eskwelahan na once a week ay marereflect ang kanilang nalalaman, mga kaalaman at aral na natanggap na nila. At yung namang iba ay tatanggap ng mga bagong kaalaman na hindi ko alam. Yun lang po. Ayan. Thank you, Sister Elvi. Tama. Yung Oo. Simba Aralan na sinimulan sa Diocese of Malolos, na magandang example yan. At yun din yung sagot dun sa nakita ni Sister Grace kanina na, di ba, dun tayo sa SPPC dahil yun yung pinakamalapit na yun yung Opo. pinakamalapit na lugar, di ba? Pero sa amin po, sa parokya din gagawa kami. Meron din po kami sa Meron parokya. rin. Ayun, maganda. Pero Mhm. pero yun nga, tama naman yung rinig ko, talagang SPPC yung target talaga na kuha na lugar. Maganda talaga yon dahil una, lalakarin mo na lang. Pero na lang yung malayo, yung sinasabi ni Sister Grace, pero doon sa ibang lugar, kagaya San Miguel, 'di ba, medyo may kalayuan. Pero Opo. at least yun yung pinakamalapit na, yun yung magandang i-promote. Kaya doon sa mga nanonood sa atin, meron po sa Diocese ng Malolos yung anong tawag doon? Simba Aralan. Aralan. Simba Aralan. Simba Yan. Aralan. Simba Aralan. At doon sa mga nasa ibang dioceses, maganda i-propose nyo rin yan na gawin sa inyong lugar, di ba? Magandang example yan para lahat ng mga SPPC o lahat mga sub-parish pastoral na yung mga chapel na ma-maximize,
'di ba? Na every once a week may nagpupuntang bata doon na may magtuturo, 'di ba? Ayun. Si Sister Grace naman. Opo. Ano ang libingan o sitwasyon ng kawalan ng pag-asang nakikita mo sa mga kabataan ngayon? Nito pong last namin na binigay po sa akin ng grade 6 na sabi ko, "Anak, may simba-aralan tayo ngayon." Sabi ko gano'n ngayong May. Tapos po sabi niya, "Mag magsisimba po ba kami do'n?" Sabi niya gano'n. "Hindi, mag-aaral tayo." "Eh, bakit baka ako anak tinatanong mo kung magsisimba?" Ang sagot po niya sa akin "Mag-o-online mass na lang po ako." Nagulat po ako, sabi ko, "Anak, hindi kayo nakakatanggap ng Holy Eucharist 'pag nag-o-online mass lang mag-o-online mass kayo." Sabi ko, "Ibang pag-aaral anak ang gagawin natin, hindi puro simba." Sabi ko gano'n sa kanya. "Marami tayong tsaka kasama niyo ang mami niyo." Yun na nga po, do'n po ako nalulungkot na magulang pa ang nagtuturo ng pagiging tamad para pumunta sa ating bahay dalanginan, sa ating bisita, sa ating simbahan, na eh, na ano po ako, ano ba tawag sa gano'n? Kasi po, yung mga anak ko, dahil nga po siguro sila yung biniyayaan ng Panginoon agad na makapaglingkod, na hindi po talaga sila kahit po napagod, sasabihin po sa akin ng anak ko, "Mami, gisingin mo ko, sasama ako magsimba sa inyo nila kuya." Yun po ang gusto ko sanang marinig sa mga grade 6 kung ito lang po, huli lang naman ito sa baccalaureate mass dahil nagpa-practice kami. Ini-invite ko po sana sila. Pero ang sagot nga po sa akin mag-o-online mass na lang po kami. Eh sabi ko, "Anak, mag-o-online mass, wala namang pandemic. At iba ka ako anak ang gagawin natin doon." Sabi kong gano'n. Kaya sabi ko pong gano'n, yung pong media talaga, napakalaking ah, ano sa mga kabataan, yung na-hook na po sila na pati po magulang para malaman po ng bata yun na mag-o-online mass na lang po kami. 'Di po ba? Kaya sabi kong gano'n, dapat mas lalo pong maging masidhi ang pagtuturo ng mga katekista tungkol sa kahalagahan ng pagsisimba, pagpasok sa simbahan, yung mga tamang ginagawa do'n, yung pagtanggap po natin ng banal na katawan at dugo ng ating Panginoon, lalo pang pagsumikapan na ipakita sa mga bata ang kahalagahan nun sa ating buhay, sa ating espiritual na pangangailangan. Kaya sabi ko po sa kanila, pag po merong meeting ang mga parents, pwede po bang umattend din po ang pinaka-head namin ng katekista para maipaliwanag po. Kasi po nasa public school po ang tinuturuan halos namin. Kaya nakikita ko po talaga yung kakulangan sa paggabay ng mga magulang sa mga anak. End of my share po, brother. Ayan, thank you. Tama naman yung sinabi ni Sister Grace, na yun, isang paalala sa bawat isa sa atin na yung nakikita nating mass online, hindi po yun actual na pagsisimba. Kailangan po ay pumunta po tayo sa ating mga parokya, pumunta po sa simbahan, magsimba doon, makinig at tumanggap ng banal na komunyon. 'Di ba? Yun po talaga. At yung online mass lang po na yon para po mag-promote na pumunta kayo sa simbahan, hindi po para humiga at manood lang. Opo, opo. Di po ba? So yun po yung talagang dahilan. Ako, thank you po sa mga sharing ninyo. At sa akin naman po, ilagom natin yung pagninilay. Ang kwento ng pagkabuhay na muli ni Lazaro ay isa sa pinaka makapangyarihang tanda ng pagmamahal at kapangyarihan ni Jesus. Makikita natin dito yung tatlong bagay. Una, kilala ni Jesus ang ating paghihirap. Bakit? Nang makita ni Jesus ang pag-iyak ni Marta at ni Maria, siya rin ay umiyak. Tumangi siya.
ito'y pinakikita na si Jesus ay hindi malayo sa paghihirap. Naranasan niya, di ba? Na ang Diyos ay naranasan niya yung ating paghihirap. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung nagkwento si Sister Evelyn doon sa kanyang experience. Kasi may somehow naranasan ako and somehow hindi ko kumbaga na tumimo sa akin yung shinare niya. Naranasan ko yon. Parang natuto ako doon sa sharing niya kasi ngayon alam ko na yung gagawin ko kahit hindi ko pa yung iba doon sa sinabi niya hindi ko pa nararanasan. Magiging handa na ako ngayon, di ba? At ganun ang sa tingin ko yung ang Panginoon kaya siya nagbumaba dito sa atin para maranasan niya yung ating karanasan, di ba? Na pinakikita niya na nakikiramay siya sa ating sakit at lungkot. Kaya bilang mga katikista, may mga pagkakataon na nakakatagpo tayo ng mga batang may dalang mabigat na karanasan, problema, takot, kalungkutan. Tulad ni Jesus, tinatawag tayo maging mahabagin at mapagmalasakit. Yun yung, kumbaga, ang ganda ng example na yun na tayo, kahit hindi man natin naranasan, kagaya yung sinabi ko kanina, hindi ko naman naranasan yung exact yung experience ni Sister Evelyn, pero nakatimo sa puso ko, natuto ako. At ganun din, based doon sa mga naranasan natin, yun din naman yung isi-share natin sa maiintindihan natin yung mga bata. 'Di ba? At pag naintindihan natin yung mga bata, magkakaroon tayo ng malasakit sa kanila at magiging mahabagin tayo. Ikalawa, ang Diyos ay kumikilos kahit tila nahuhuli ang kanyang sagot. Sabi nga ni Sister Elvira kanina, 'di ba? May 3 sagot. Yun yung natutunan niya dun sa madre na naging guru niya sa religion. May 3 sagot ang Diyos. Yes, no, and wait. 'Di ba? At maaring nagtaka sina Marta Maria kung bakit hindi agad dumating si Jesus. Ngunit ang pagkaantala na yon ay naging daan upang higit na mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Na in-explain naman ni Jesus dun sa, kung babasahin natin yung gospel, in-explain naman niya doon na para mapakita ang kapangyarihan ng Panginoon. At ganun din yung nangyayari sa atin. Yung misteryo na yon ay, kumbaga, yung sinabi nga natin kanina, God's time. 'Di ba? Yun talagang yun talaga yung nangyayari at miski sa buhay ko nangyayari yun na may mga pagkakataon na later on ma-realize ko, kaya pala. 'Di ba? Actually nga, dinadasal ko manalo ako sa loto, ayaw ibigay ni Lord Pero na-realize ko kung bakit. Alam niyo po kung bakit? Kasi baka magbago ugali ko pagka nagkaroon na ako maraming pera. Diba? Siguro, kaya ibibigay niya yan siguro in the future, pag nakita niyang handa na ako. Diba? Kasi alam niya kung saan ako pupunta pagka may marami na akong pera Sigurado lalayo ako sa kanya. Diba? So, yon. At sa ating ministeryo bilang katikista, minsan ay tila hindi natin nakikita agad ang bunga ng ating pagtuturo. So pumunta naman tayo doon sa ating pagiging katikista. Minsan may mga nararanasan tayo mga problema bilang isang katikista sa pagtuturo natin. Maraming mga challenges, di ba? Minsan, nagdadasal na lang tayo kay Lord, Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganyan? Pero minsan di natin nakikita yung kumbaga yung sagot ni Lord At minsan, turo tayo ng turo. Minsan nagsasawa na nga tayo katuturo doon sa bata. Hindi natin, kumbaga, tayo yung walang pasensya na, kasi minsan bata yan Hindi mo naman pwedeng convert yan ng, di ba, isang iglap. Ngunit sa bawat pagtuturo natin, bawat binhi, or bawat salita na binibigay natin sa bata, unti-unti nagtatanim yon sa puso ng bata. At maaari sa tamang panahon, di po ba, mababago, makakapagbago yung bata. Parang gano'n. Sabi nga ni, kumbaga, doon sa pagtuturo natin,
kailangan meron tayong pasensya, meron tayong compassion, at kumbaga yun yung goal natin. Sabi nga ni Santa Teresa ng Calcutta, hindi tayo tinawag upang maging magtagumpay. Di ba? Bilang isang katikista o bilang isang tumutulong sa simbahan, hindi tayo tinawag para magtagumpay. Tinawag tayo upang maglingkod at maging tapat. Di ba? Yon. Ikatlo, si Jesus ang nagbibigay ng bagong buhay. Nang tawagin ni Jesus si Lazaro mula sa libingan, pinakita niya na ang Diyos ay may kapangyarihan hindi lamang sa kamatayan, kundi pati sa lahat ng patay na bahagi ng ating buhay, takot, kawalan ng pag-asa, kasalanan. Bilang katekista, tayo ay inaanyayahang maging kasangkapan ng Diyos upang magdala ng buhay at pag-asa sa iba. Sabi nga ni St. John Paul II, huwag matakot, buksan niyo ang pintuan kay Kristo. Kung pinahintutulutan natin si Kristo na kumilos sa ating buhay at sa ating pagiging katekista, marami ang makakaranas ng bagong pag-asa at pananampalataya. So ano yung hamon sa atin? Ano yung pwede nating magawa based dito sa ating sharing? Una, siguro maging presensya ng malasakit. Kumbaga, yung pag tayo kikilos ako, maging makita sa akin yung yung pagkakaroon ng malasakit. Tulad ni Jesus na nakikiramay sa nagdurusa. Pangalawa, magtiwala tayo sa proseso ng Diyos. Yun nga, yung natutunan natin kanina sa mga sharing ng mga kasama natin, God's time. Yun, di ba? Yun yung proseso ng Panginoon, yun yung proseso ng Diyos. At ang pagtuturo ng pananampalataya ay isang mahabang paglalakbay. Hindi porket yung pagtuturo na halimbawa, simpleng panalangin, hindi agad-agad makukuha ng bata yan. Dapat nandoon yung pasensya natin, unti-unti. Di po ba? Pangatlo, magdala ng pag-asa. Ipakita sa mga bata na ang Diyos ay may kapangyarihang magbigay ng bagong simula sa kanilang buhay. Di po ba? So, yon. Amen. So, sana po may natutunan po kayo. Maraming salamat po, Sister Evelyn, Sister Elvira, Sister Grace, sa inyong pagbabahagi. Nawa ay pare-pareho tayong may natutunan. Ako, malaki natutunan ko na yun nga. Una, God's time. Pangalawa, yung ngang compassion, pagmamalasakit, di ba? At yung empathize. Natutunan ko rin na pag nangyari sa akin yung mga mamibigat na pagsubok, automatic tatakbo ko kay Lord. Di ba? At I will let go and let God. Amen. Thank you po, Sister Grace. So, panghuli, baka may mga isa-shoutout pa kayo. Ayan. Sige, unahin natin si Sister Evelyn. Baka may announcement, yung mga activity sa simbahan, tapos shoutout. Baka may nakalimutan kayo shoutout. Wala na po, nabati ko na po. Marami na po ako nabati kanina. Baka may announcement kayo, mga reminders sa mga katekista. Yun lang po, yung sa Simba-Aralan, yun po ang pinaghahandaan namin sa ngayon Ayun. Sa Simba-Aralan. Ayan. Simba-Aralan, wag po kakalimutan na sa Diocese of Malolos. Kailan po mag-i-start ito? Pare-pareho ang start nito, di ba? May May po ang 5. binigay sa May 5 next month. May Opo. 5 ba o 4 ang Monday? May The 5. Pero first yung Monday. preparation is tuloy-tuloy na nagpe-prepare na ngayon. Opo. Okay. So, yun. Naghahanap na po ng mga bata na mag-e-enroll. Saka po yung mga magulang. Ay, may Opo. registration. Nire-register yung mga bata. Opo, na, opo. Okay, very At good. may permit din po. Consent, parang consent permit sa magulang, ganun. Oh, permit. Ayan, very good. Ayan, so dun sa mga nanonood sa atin, mayroon pong Simba-Aralan sa Diocese ng Malolos.
At kung yung mga, kung meron kayo, anong edad po ito na kinukuha? 7? Yung Start po ng 7 up to 12. Or Oh, pwede yan. naman ho kung merong mas mahigit sa 12. Basta Yan. wala akong tatanggihan. Iyon. Apo. So, magsisimula mula edad na 7 7. pataas. Seven. Sabihin natin Mhm. 7 and up. Ayan. Kung meron kayong anak, apo na 7 and up, ayan, meron pong, at nasa diocese sa Malolos kayo, nasa Bulacan area kayo, including Valenzuela, yun, meron pong gagawing simba-aralan sa May po na iparehistro nyo po. Punta po kayo sa inyong mga parokya or sa inyong SPPC. Meron pong coordinator doon para po Opo. isama Kami ninyo na po yung mga- lumalakad po ang mga coordinator po ng SPPC po. Yun. Ayan. So yun, no? Lumapit at iparehistro ang inyong mga anak para meron silang gawin this summer. At hindi lang para maglaro, kundi para matuto. At yun, matutong magdasal. Amen. Amen. Sister Elvira, kayo po, may shoutout po at announcement po. Ay, sa Monday po, ang Speakers Bureau ay may meeting, workshop sa storytelling. Uy. Ayan, Sa Cruz na Daan po yun manggagawin. nagre-ready na kayo sa simba-aralan, ha? Storytelling, ha? Maganda yan. Mhm. Mhm. Ayan. Yun lang po. Baka may shoutout pa kayo, sister. Nabati ko na po sila. Sister Grace, kayo naman po. Okay na po. Nagbati na po ako kanina. Okay na po yan. Wala pong announcement sa Salamat simbahan po. po. Yung pong sabayang bigkas po namin. Oh, sabay. Para po sa Palaspas po. Ayan. Alright. Nako, thank you so much for your time po. Nako, medyo lumagpas na tayo. 9:00 na. Inaantok na ang lahat. At hindi pa kami Ganda po ang kumakain. naging topic po natin. Ayan, maraming salamat po. Marami po akong natutunan. Kaya doon sa mga Salamat nanonood po. sa atin, thank you po. I-like and i-share po itong program. So tapusin na natin ang ating programa sa pamamagitan ng isang panalangin. Samahan niyo po kami. Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng pag-asa at lakas. Tulad ng pagtawag mo kay Lazaro mula sa libingan, tawagin mo rin kami upang lumabas mula sa aming mga takot, pagod at pagdududa. Gawin mo kaming mga tapat na katekista na nagdadala ng iyong liwanag sa mga bata at pamilyang aming pinaglilingkuran. Naway sa pamamagitan ng aming buhay at pagtuturo ay makilala kanila bilang pagkabuhay at buhay. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming misyon araw-araw. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Next week ay meron tayong, hindi pa nag-a-announce sila sister pero alam ko may Echoes of Christ next week. So samahan nyo sila Sister Maribeth, sila Sister Joanne sa Echoes of Christ next week. 7:00 po yun ng gabi. Okay? Sabi nga natin dito sa Batang Minor TV, we bring God closer to you and we bring you closer to God. Hanggang sa susunod po na Kriska Online. See you po next month. Bye. Have a good Bye weekend po. po. Good night po. Good night. Sister, Good night po. Sister. Good night po, mga sister. Good Please like and share our Facebook page. Stay safe and God bless.